Buwan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
Yes po! Yes Magandang po! hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-115 episode ngayong ika-5 po ng Hunyo, unang biyernes ng Hunyo pa 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasaan mang panig ng bansa at mundo kayo. At kahit na maraming nangyayaring palitan sa Senado. Sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ayun o, isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God, it's Friday again. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan dito sa Usapang Budget natin. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget natin dahil budget natin to. Ang program pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Regional Social Channels, taray may ganun. Tama. Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Ayun o, Budget Pip, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Ngayong tag-ulan, no? Yes, tag-ulan, tapos magpapasokan syempre. Masarap makinig sa radyo habang umuulan. Yes, at magpapasokan ng mag-aaral, panibagong school year, panibagong mga oportunidad upang matuto, mangarap, at syempre, ano bang ginagawa kung bakit nag-aaral para magtagumpay. Tama, no? At kasabay nga ng paghahanda ng mga estudyante, hindi lang estudyante, no, pati na rin po ang guro at mga magulang ay ang iba't ibang usapin po at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Tama, dahil kaya naman usapang balik eskwela tayo mamaya kasama sa Department of Education, Public Affairs Service Director 4, John Kevin Rivera. Pero bago ang lahat ng yan, no, Eric, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang Balitang DBM. Oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, ibinahagi po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario kung paano nakatutulong ang digital innovation upang gawing mas mabilis, mas epesyente at mas bukas ang serbisyo ng pamahalaan sa ginanap po na GCash Gearing Up for Regulation with Meaning o GRWM Brown Bag Session noong ika-21 ng Mayo 2026. Isa po sa mga pangunahing hakbang dito ang Budget and Treasury Management System o BTMS, isang makabagong sistema na nagpapabilis sa budget at treasury operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagi po ng mas malawak na Integrated Financial Management Information System o IPMIS. Sa pamamagitan ng mga ito, mas napapalakas po ang accountability, mas nagiging organisado ang datos at mas nakasisigurong pahusay po na napapamahalaan ang pondo ng bayan. Ibinahagi rin po ni Yusek Del Rosario ang patuloy po na epekto ng Project Dime na gumagamit po ng satellite at drone technology upang mas baybayan po ng real-time ang implementasyon ng malalaking infrastructure projects ng pamahalaan. Habang patuloy po ang digital transformation ng pamahalaan, mahalaga ang mas matibay na pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor upang makabuo ng mas moderno at mas inklusibong bagong Pilipinas. Nakibahagi naman po bilang isa sa key resource speakers si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Celine Magtala sa pagdinig ng House Subcommittee on Special Laws para sa panukalang Philippine Budget Code noong ika-26 ng Mayo 2026 sa Batasang Pangbansa. Sa naturang pagdinig, ibinahagi po ni ASEC Magtalas kung paano pinalalakas ng Integrated Financial Management Information System or IFMIS ng DBM ang transparency, accountability, at mas mahusay na pamamahala ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at mas maayos na access sa budget information para sa executive at legislative branches ng pamahalaan.
Sa pamamagitan po ng mga rekomendasyon mula sa parehong sangay ng gobyerno, magpapatuloy po ang diskurso ng komite sa Philippine Budget Code. Layunin po ng komite na makabuo ng isang komprehensibong budget law na mag-i-institutionalize ng good governance at sisiguruduhin po na ang bawat piso ay direktang mapupunta sa sambayanang Pilipino. Pinamunuan po ang pagdinig ni Representative Emigdio P. Tanwatco III bilang chair ng House Subcommittee on Special Laws at Representative Albert Garcia bilang sponsor po ng naturang panukalang batas sa House of Representatives. 15 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, dumalo po bilang panelista si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario sa Cybersecurity Segment ng Business Resiliency Forum 2026 o BRF 2026 na ginanap po noong ika-29 ng Abril 2026. Tinalakay po ng mga lider mula po sa iba't ibang sektor ang kahalagahan ng cybersecurity sa pagpapanatili po ng maayos, ligtas at tuloy-tuloy po na operasyon ng mga institusyon dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at pagdami po ng banta sa digital space. Binigyang diin po ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng paghahanda at tamang paggamit ng teknolohiya upang maprotektahan po ang mahalagang sistema at impormasyon habang pinananatili po ang tiwala ng publiko sa digital services. Ipinakita po sa forum na inorganisa ng IT and Business Process Association of the Philippines na ang pagbuo ng isang ligtas at matatag na digital na kinabukasan ay nangangailangan po ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor upang makabuo ng mas moderno at mas inklusibong bagong Pilipinas. Ayon, balitang DBM Regions naman po tayo. Pinalakas po ng Department of Budget and Management Cordillera Administrative Region or DBM CAR ang pakikipagtulungan po nito sa mga lokal na pamahalaan, civil society organizations at mga lider ng komunidad upang isulong po ang transparency, accountability at mas aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala sa pagdiriwang po ng Open Government Week 2026. Muling nagpahayag po ng kanilang suporta ang outstanding students of the Cordillera Administrative Region or OSCAR, Alumni Community, Council for the Restoration of Filipino Values or CRFV, at Pansigedan Advocacy Cooperative sa pagsusulong ng bukas at inklusibong pamahalaan. Binigyang diin din nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng madaling access sa mga impormasyong kinakailangan, aktibong pakikilahok sa mamamayan, at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mga komunidad. Isa po sa mga mahalagang bahagi ng pagdiriwang ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement ng DBM CAR, DALG CAR, CRFV at OSCAR Alumni Community bilang patunay ng kanilang sama-samang pagkilos upang maisulong po ang mga reforma sa open government at mailapit pa ang mabuting pamamahala sa mga mamamayan. Sa ating panghuling balita, 18 minuto na po muna makalipas ang 5:00 ng hapon. No? Balita mula po sa Region 12 naman. Patuloy po ang pagpapalakas ng Department of Budget and Management Regional Office 12 sa pagdisiplina po sa paggamit ng pondo ng bayan, accountability at mas mahusay na serbisyo publiko sa pamamagitan po ng FY 2025 Annual Agency Performance Review Conference na ginanap po sa Coronadal City noong ika-10, 12 at 16 ng Marso 2026. Sa pangunguna po ni Regional Director Ahmad Usman, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya at institusyon sa Region 12 upang suriin po ang kanilang mga napagtagumpayan, talakayin ang mga hamon sa implementasyon at pagbutihin po ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Naging mahalagang pagkakataon din po ang aktibidad para sa mas matibay na koordinasyon at paghahanap po ng mga praktikal na solusyon upang mapalakas pa ang performance ng mga ahensya ng gobyerno. Muling pinagtibay ng DBM Regional Office 12 ang kanilang hangarin na magbigay ng technical assistance at policy support upang matulungan po ang mga ahensya na malampasan ang mga hamon sa kanilang hinaharap at mas mapabuti po ang fiscal performance sa rehiyon. At yan po ang kabuuan ng mga tampok nating balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
Sa darating na Hunyo 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Go. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, Eric, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Yes, syempre batiin muna natin yung mga nanonood syempre ng mga supporter ng DepEd. Syempre, mamaya bisita po natin, abangan po ninyo. At syempre sa ating kasamahan sa Macro, si JC, advance happy birthday. Advance happy birthday. Pangilang advance, ano na to? Pangalawa birthday lang. greeting. Pangalawa lang naman. Grabe. Okay, samantala, no, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating budget cycle series. At ngayon, ang ikatlong phase po ng ating ang tatalakayin natin ay ang budget execution. Budget peeps, oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget peeps! Alam ba ninyo kung paano ipinapatupad ng pamahalaan ng ating national budget matapos itong pirmahan ng Pangulo? Yan ang ating aalamin sa pangatlong phase ng budget cycle, ang budget execution phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Nagsisimula ang budget execution phase matapos mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Bill at maisabatas ito bilang General Appropriations Act o GAA. Ilan sa mga magpapatupad ng budget execution phase ay ang mga sumusunod. Ang Department of Budget and Management o DBM na siyang naglalabas ng National Budget Circular na naglalaman ng guidelines sa pag-release ng pondo mula sa GAA at pati na rin sa iba pang polisiya na magbibigay ng direksyon at gabay sa pag-execute ng approved budget ng bawat ahensya. Ang Bureau of the Treasury o BTR na siyang nagsisiguro na may sapat na pondo ang pamahalaan at nagbabantay rin ng cash flow at debt obligations ng bureaucracia. Ang BTR din ang naaatasang mag-monitor ng ating financial stability kasabay ng pagpondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Mahalagang bahagi rin ng budget execution phase ang mga implementing agencies, procuring entities, oversight institutions, commission and audit at iba pang kasali sa pagpapatupad ng programs, activities, and projects ng ahensya. Ang implementasyon ng bawat phase ng budget cycle ay nag-overlap sa loob ng isang fiscal year. Ang budget execution phase ay ini-implement sa bawat ahensya simultaneously
all year round. Mahalagang tandaan na sa execution phase, nag-evolve ang proseso ng budget cycle mula appropriation papuntang disbursement upang masiguro na ang budget ng bayan ay may kabuluhan at tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. At dito rin pumapasok ang DBM na siyang nagre-release ng obligational authority sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagbibigay permiso na pumasok ang mga ito sa mga kontrata at mag-incur ng mga obligations upang umusad ang mga proyekto at programa ng kani-kanilang ahensya. Ilan sa mga halimbawa ng obligation authority ay ang General Appropriations Act as Allotment Order or GAO, Special Allotment Release Order o SARO, at General Allotment Release Order o GARO. Upang bayaran naman ang mga obligations ng ahensya, nagre-release ang DBM ng Disbursement Authority tulad na lamang ng Notice of Cash Allocation o NCA para mabayaran ang mga supplier, contractor, employee at iba pang creditor ng ahensya. Para ma-release ang mga pondong ito, kinakailangang isumite ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga budget execution documents o BEDS tulad ng BED 1 para sa financial plan, BED 2 para sa physical plan, at BED 3 na kumakatawan sa monthly disbursement program. Ang pagpasa ng mga ito ay nagiging patunay ng pagkakaroon ng epektibong planning and monitoring sa budget implementation ng mga ahensya. Sa huli, ang budget execution phase ay ginagabayan ng cash budgeting system na naglalayo na ang appropriations kada taon ay available lamang para sa mga implementation ready ng mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang release obligation at disbursement para sa mga ito ay magaganap sa loob ng nasabing fiscal year. At yan po ang budget execution phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps! Maraming salamat po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division o CDD ng Budget Information and Training Service o BIT sa pagpaliwanag po sa ikatlong phase ng budget cycle. Yan ay yung third to the last, di ba? Yes. Na tama. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pitan ng inyong mga radyo. At syempre sa Free TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages tulad po ng Usapang Budget Natin page ng DBM, Radyo Pilipinas, at sa FB page po ni Yusek Gades Hope Libiran, at gayon na rin po sa mga social channels po ng Radyo Pilipinas Regional. Ayan. So, wow, nakakatuwa kasi kini-carry over nila yung ating show sa iba't ibang mga regions po ng ating bansa. Samantala, Eric, isang malamig ngayon, pero isang mainit na talakayan na naman ang ating hatid sa ating Budget Tips. Yes, oras na para sa ating Budget Matter. Usapang budget natin. Budget Matters. Eric, no, sabi nga natin kanina, panibagong taon na naman ng pag-aaral. Nagpag-aaral para sa ating mga mag-aaral o estudyante na may dalang panibagong oportunidad para matuto, mangarap, at syempre po magtagumpay. At syempre kasabay din, sabi nga natin, ang paghahanda ng mga estudyante, guro, magulang, ay iba't ibang usapin syempre at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Syempre, sino pa bang mas BBC pa sa mga ganitong mga pagkakataon? At para pag-usapan natin yan, no, makakasama po natin ngayon si Department of Education Public Affairs Service Director 4, John Kevin M. Rivera. Magandang hapon po sa inyo, Director Jake, at welcome po dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Mahalaga po ngayon ang magkumustahan. Kumusta po kayo, Director? First of all, good afternoon, Eric, Pao, at thank you so much po for having DepEd ngayong hapon.
Ay, sabi po kanina ni Pao, medyo maulan, pero kami po sa DepEd, rain or shine, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanda sa bagong school year. Yan ang DepEd, no? Pero bago po tayo magsimula, Director Jake, no, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili para po sa sa ating mga tagapakinig? Tsaka ano po yung inyong tungkulin sa DepEd? Ako po si Jake Rivera. Ako po ang Director ng Public Affairs Service ng Department of Education. Nandito po tayo ngayon sa ngalan ni Secretary Sunny Angara na siyang nagpapatupad ng maraming reforma ngayon sa Department of Education. Pero for me, ang nakatalaga sa akin ay yung ating national communications at ating multimedia production as well as public information. Ayun. Tapos, Director Jake, no, ngayong Hunyo nga, yung pagbubukas po, sinasabi nga po natin, Oplan, balik eskwela. Ano po yung layunin nito at paano po nito natitiyak ang mas maayos po na ligtas na pagbabalik eskwela po ng ating pong mga mag-aaral po? Bali yung Oplan Balik Eskwela o OBE, yung pangunahing mekanismo natin sa DepEd para tugunan yung concerns ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga teachers at ating mga communities. Bali po nagsiset up po tayo ng mga help desk mula central office hanggang sa mga paaralan at wini-welcome po natin sila na dumulog para sa mga katanungan nila, sa mga concerns nila. Yes. Bali po, active po yan. Nag-inactivate po namin yan this week hanggang sa first week of classes next week po. So, nagsimula po ito, kailan po specifically yung... Monday po, nung Monday. Nung Monday po hanggang... Sa Friday of next week, sa first week of classes po natin. Ayun. So, sino-sino po, Dear Jake, yung mga katuwang po ng DepEd dito sa inisyatibang ito? Bali po, we're proud to say po na every year ang OBE ay whole of government approach. Kasama po natin dyan yung DILG na nag-i-ensure na meron tayong public safety and order, DOE, Pag-asa, DTI, DPWH, at marami pang ibang ahensya. Kasama na rin natin ang ating private sector partners kagaya ng Meralco at MWSS na nagsisiguro na maayos talaga ang pagbubukas ng ating mga paaralan. Bali, Dear Jake, ano po ito, no? Nationwide talaga? Nationwide po ito, ma'am. Mula central office hanggang sa ating mga 48,000 na schools. Pati, sir, sa mga remote areas? Yes po. Po Activated po ang ating OBE. Ayun. Ngayon naman po, Director Jake, kumustahin po natin yung naging enrollment po ngayong school year. At syempre, ano po yung mga dapat tandaan po ng mga magulang. At syempre, ganun na rin po yung mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga bata, mga bago pa lang papasok at yung mga nag-step up sa kanilang nag-moving up. Nag-moving up, yes. Bali po, ang expectation po natin this year, Eric and Pao, ay magkakaroon tayo ng mula 26 to 28 million learners na papasok sa ating school year. So medyo marami po at nagkaroon na po tayo ng early registration from January to February para naman po ma-streamline natin yung mga gustong maagang magpa-enroll. Pero ang lagi po naming sinasabi during this enrollment period ay hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng dokumento. Maaari pa rin makapag-enroll ang ating mga bata. Pwedeng isumite ang requirements later on in the school year po. Dear, ito po ba ay para yung bilang po ng mga enrollees ngayon ay galing lang po sa pampublikong paaralan or kasabay po yung private? Kasama na po ang private dito. Okay, so public and private. Public and private, yes po. Kaugnay po nito, Dear Jake, no, syempre, pag papasok po ang bagong taon para sa pag-aaral po, syempre nandyan po ang Brigada Eskwela. Yes po. Syempre alam naman po natin na matagal na po itong national project ng DepEd. Pero kailan po ito magsisimula? Tsaka para po sa mga first-time parents, ano po yung mga karaniwang gawain dito? Tsaka paano po sila makakatulong? Ito po yung Brigada Eskwela natin ay week-long preparation ng ating mga schools para nga sa pagbubukas ng school year. Ito yung taunang paghahanda natin ng mga paaralan natin para masiguro na yung mga silid-aralan, yung mga minor repairs, yung pag-aayos ng school grounds ay natututukan natin. Para po sa ating mga magulang, ang pinakamahalaga po dyan ay makilahok, makipagtulungan, at hindi po kailangan gumastos para makatulong sa ating mga paaralan. Ayun, tama. Pero mga parents lang po ba yung mga gumagawa ng
yung mga tumutulong po para sa Brigada Eskwela? Happy to say, Pao, na marami tayong mga tumutulong, hindi lang parents, yung mga barangay officials natin at private sector partners. Nag-a-adopt sila ng mga school na tutulungan, yung mga PTA at saka yung mga kaibigan pa nila. So, we're blessed sa DepEd na pag binuksan namin yung pintuan, marami talagang gustong tumulong. Alam nyo, Dear Jake, share ko lang kasi nung 2018, SK chairman ako. So parang na-experience ko rin tumulong sa Brigada Eskwela, yung nagpipintura ng mga upuan, nag-aayos po, nagkukumpuni ng mga sirang upuan, ayun, para makatulong din po sa mga estudyante. Balikan po natin, mas elaborate po natin, sabi nyo po, napansin ko yung sinabi nyo na hindi kailangan gumastos ngayong pasukan. Kasi, di ba, karaniwan po kasi mga nangyayari pag offline balik eskwela, syempre sa paglilinis, yung iba po syempre marami po ako nakikita lalong-lalo na po sa mga iba't ibang mga bayan o barangay na nawagan po sila na humihingi ng tulong para sa paglilinis or paggaganito or pagbili ng mga ganitong kailangan. Ano po yung payo po ninyo para po sa ating mga magulang, katulad po ng sinasabi nyo na hindi naman kailangan gumastos para po sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral po? Ang kailangan po nating alalahanin dito, Eric, ay completely voluntary po ito. Yung call natin for assistance sa ating mga community members at sa mga magulang ay on a voluntary basis po. Pero dahil nga whole of government po ito, si Pangulong Bongbong Marcos, inutusan niya po ang gabinete na lahat tayo tumulong sa DepEd. Kaya for example, yung DOLE, nag-deploy sila ng almost 243,000 na tupad workers para tumulong sa ating Brigada Eskwela. So yung mga ganung mga hakbang po ay nakakasiguro na hindi kailangang humingi sa iba. Ang maganda nun kasi, di ba, yung sinasabi natin, lagi sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga ganto binibigyan ng ayuda na walang mga ginagawa. Pero at least ngayon, mas mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makatulong sa ating komunidad. No? Pero bago ang lahat, Director, ano po muna kami, mag-commercial break po muna kami. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang Public Affairs Service Director 4 ng Department of Education. Wala pong iba, si Director John Kevin Rivera o Director Jake. Director Jake, pagpatuloy na po natin usapan natin syempre. Buti hindi mo kami iniwan, dear, no? Yes po. Ready po ang DepEd. Ngayon pong magpapasukan, ano po ba yung mga dapat po unang-unang mga ihanda po ng mga magulang o kanilang dapat gawin sa pagbubukas po ng klase? Bali po, bukod po sa school supplies na kailangan ihanda, mahalagang ihanda din po yung katawan at isip ng ating mga bata para sa pagbabalik eskwela. Alam kong matindi-tinding convincing yan na papasok na ulit sila. Tama. Siguraduhin sapat ang tulog, maayos ang pagkain, nakakabalik na sa regular na routine. At syempre, mahalaga makipag-ugnayan sa ating mga paaralan kay principal at sa ating mga teachers para alam natin yung aasahan sa unang araw ng klase. Ayun, JJ. Naku, yung mga first-time parents dyan, no, mas excited pa sa kanilang mga anak kasi sa paghanda ng mga baon ba. Yes po, lalo na yung sa kinder natin. Yes, sir. Makikita natin nakadungaw yan sa bintana para tignan yung mga chikiting nila. Gusto ko na rin yun maramdaman. Malapit na, no? Pero dear, ano po yung karaniwang concern or katanungan po na inyong natatanggap tuwing unang buwan ng pasukan? Tsaka paano po ito tinutugunan ng DepEd sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela? Ang pangunahing concern ng ating mga magulang at guardians ay yung enrollment, no? Ano ba yung kailangang dokumento sa pagpapatala, ano yung mga requirements, ano yung age ng kindergarten na pwedeng pumasok sa DepEd, at yung proseso ng paglipat ng mga mag-aaral, yung pag-transfer. So, kalakip na din dyan yung school records or yung mga contact details ng mga paaralan na gusto nilang i-reach out, as well as yung ating voucher program at subsidies. Ayan po. Yan po yung usual concerns natin na natatanggap. Director Jake, siyempre ngayon pong pasukan, marami po siyempre mga naninibago pa, yung mga iba hindi pa po alam yung mga gagawin, yung iba mga nalilito. Meron po ba silang pwedeng halimbawa pagtanungan? Meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan kung halimbawa po may mga nais po silang ipahatid na reklamo po sa inyo po? Meron po. Bali po, maaari po silang makipag-ugnayan unang-una sa pinakamalapit na paaralan nila. Yung advisor school health o school help desk nandyan po para sa kanila. Meron din po tayong Public Assistance Command Center mula central office hanggang sa ating mga division office. Yan, mapupuntahan din po natin yan. At meron po tayong mga hotline, SMS at email at iba pang mga channels para makipag-ugnayan sa Public Assistance and Action Center. Ayun po. Director Jake, overall po, no, gaano po kahanda ang Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sonny Angara sa ating mga paaralan at kaaguruan sa pagpaparating po na school year 2026 to 2027? Sabi po ni Sec Sonny Angara, handa ang DepEd para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Nagsasagawa tayo ng Brigada Eskwela, ng Oplan Balik Eskwela, at iba pang school readiness activities sa buong bansa para ligtas at handa nga ang ating mga paaralan. Ayun nga, marami din pong tumutulong sa atin ng iba't ibang mga ahensya at private sector partners. Kaya po, handa po tayo sa DepEd. Director, hindi naman po natin makakaila yung kakulangan po syempre natin sa mga classrooms at halimbawa ano po yung nagiging action po natin dito, yung mga ginagawa po natin para mas matugunan po natin lalong-lalo na alam po natin sa mga estudyante. Minsan, 'di ba, ang bilang ng estudyante sa isang classroom sobrang dami. So ano po yung ginagawa po natin paghahanda para dito? Bali po, tuloy-tuloy po yung ating pagtatayo ng mga classroom sa ilalim na nga po ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang pangunahing sinabi niya sa DepEd. Kailangan po tayo maka-catch up dun sa classroom backlog natin. Kaya inatasan niya ang DPWH, ang DepEd, at ang ating mga private sector partners through the PPP program para tuloy-tuloy po yung pagbubuo at natin ng mga pagtatayo ng ating mga classroom. Isa rin po sa mga naging programa syempre ng
sa panguna ng Department of Budget and Management, ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd, syempre po yung pagdadagdag po Yes ng mga po. teachers. So gaano po siya nakatulong po sa ating pong mga teachers, syempre po sa mga estudyante na rin po. Ayun po, bali naging malaking tulong po sa amin sa DepEd to na binigyan tayo ng budget para sa new teaching positions po. At ngayon po sa DepEd, ngayong merong budget na, ang tinitingnan naman po natin ay nasan ba ang shortage, saan may mas maraming ang demand na for new teachers. So pag naayos po natin yon, for sure, bubuksan na po natin ang application process po. Ayun. Dear Jake, dahil nga po usapang budget ito, syempre, mayroon po ba kayong may babahaging budget tips or tipid tips para po sa mga magulang na naghahanda po para sa pasukan, para po sa kanilang mga anak? Kailangan po ba talagang lahat ng school supplies ay bago? Kailangan laging brand new talaga? Hindi naman pa. Hindi kailangan lahat ng school supplies ay bago. Kung maayos pa ang gamit from the last school year, maaring gamitin pa rin ng school bags, tumbler, notebooks, at kung may natitira pang pahina, at kung maayos pa ang kondisyon ng ating mga gamit, gamitin lang po natin yan. Ang pinakamahalaga po ay handang pumasok, handang matuto, at ligtas ang ating mga mag-aaral. Director, meron lang po isisingit ng mga questions. Halimbawa po, yung mga estudyante po kasi halimbawa yung mga bago pa lang sa pasok, bago pa lang, yung iba po, hindi po nakakaila na nagkakaroon po ng mga bullying sa mga sa kanilang mga mag-aaral. Paano po natin binibigyan ng tulong o tinutugunan po yung mga ganitong mga issue o mga problema po? Bali po, isa po sa mga proyekto ni Seksani this year ay isiguro na meron tayong child protection committee sa bawat paaralan na tutugon sa ating mga bullying cases. Meron din tayong learner rights and protection office sa bawat division office naman. At recently po, nakipagtulungan tayo sa NCMH, National Center for Mental Health, para po yung mga tinatawag na kaso sa atin, sa ating hotline, ay naiugnay natin kagad sa ating mga mental health experts at professionals. Naku, sana maiwasan na yung bullying, no? Yes. Nang gawin. Yes kayong po. mga bata Siyempre kayo. po, isa rin sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin siyempre ng gobyerno, yung digitalization. So ano po yung mga proyekto po natin o yung pakikipagtulungan po natin halimbawa sa DICT para po sa mas maayos po o mas digitalized po na learning system po sa bansa. And po, katuwang naman po si Sec Henry at ng DICT, tuloy-tuloy po ang ating school connectivity program kung saan ang aim natin ay 100% connectivity sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Nandyan din po ang DepEd Computerization Program na sinabi po ni Pangulo sa kanyang SONA na mabibigyan ng laptop ang ating mga mag-aaral, mabibigyan ng computer carts ang ating mga teachers. So tuloy-tuloy din po yan sa amin sa DepEd. Saan po kaya ito saang region na po ba? Lahat na nationwide na po ba ito? Nasimulan na po? Yes po, nasimulan na po ito nationwide at tuloy-tuloy lang po ito hanggang maka 100% tayo. Sa simula po sinabi nga po natin panahon ng tag-init, tas taglamig. So, yung mga gantong mga panahon, paano po natin tinutugunan po, halimbawa, yung epekto po ng matinding init o matinding pag-ulan para po sa ating mga mag-aaral. Lalo na ngayong June, no? Kung kailan pasukan, yun pa yung maulan. Yes nga po, hindi naman po yan maiiwasan. Bagong panahon kasi. Bago-bagong panahon. Kaya po yung ating Disaster Risk and Management Service ay talaga pong nakatutok kung saan po ba yung pinaka mga high-risk na lugar natin. Kung saan yung extreme heat, kung saan yung makakaharap ng matinding bagyo, para po naka-preposition yung ating mga materials at ating mga assistance sa ating mga para sa ating mga paaralan. Ano po yung may mga mensahe po ba tayo halimbawa sa ating mga magulang at guro sa nalalapit po na pagbubukas ng klase? Para po sa ating mga mag-aaral, pumasok po tayo ng may sigla at pagnanais na matuto dahil po sa bawat araw sa paaralan ay tungo sa magandang kinabukasan ninyo sa ating mga magulang. Salamat po sa inyong patuloy na suporta at paggabay sa inyong mga anak at sa ating mga guro. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo.
Sa pagbubukas po ng school year natin, sama-sama nating tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong matuto, umunlad at magtagumpay. Dahil Ayun. dahil mahaba, may konting oras pa tayo, Director Jake, may dadagdag lang po ako. Halimbawa, meron po ba tayong mga records halimbawa ng paaralan na kung saan mababa po yung kaso halimbawa, yung enrollment halimbawa ng mga kabataan? Paano po natin tinutugunan yung mga ganun po? Bali po, kami po sa DepEd, until the first term, ang tawag namin sa enrollment ay fluctuating pa, no? Kasi karaniwan po ay may mga late enrollees talaga until bago mag-unang exam yan. So kami, nakaantabay kami na kahit ongoing na yung first day, yung classes natin, nag-first day na tayo, nag-second week na tayo, tuloy-tuloy pa din ang enrollment. So, nararanasan natin yan sa mga mas malalayong lugar. Ang mabilis mapuno talaga yung ating mga large central schools at yung ating mga urban schools. So, sa mga nakalipas na taon po, alam po natin nakaranas po tayo ng pandemya. So, ngayon po, paano po natin nakikita yung halimbawa, yung learning recovery po ng mga estudyante po natin sa mga paaralan at sa buong Pilipinas po? Meron tayong tinatawag na ARAL program. Ito po ay pinasa ng Kongreso kung saan ay nasa batas na po ang ating remediation ng ating pagtutok sa mga mag-aaral who may be falling behind. Ngayong taon po, binigyan po kami ng Congress at ng budget para ipatupad po ito at tuwang na po dito yung mga iba't ibang components nito kagaya nung yung after-school tutorial or yung summer remediation program. It's all part of one umbrella of academic recovery po. At isa sa mga pinagmamalaki syempre, alam mo, natin pala ang malaking budget para sa edukasyon. Yes po. Ito po sa history yata, no? Ito yata Pinakamalaki po. Pinakamalaking budget na nakakatuwa din naman na ginawa ng Pangulo na para sa ating mga sa kabataan, sa mga mag-aaral dahil sabi nga, 'di ba, parang ang ginagawa ng Pangulo ay yung kanyang pinagtutuunan ay kung yung magiging pundasyon ng mga kabataan, which Tama is po. bago pa lang na pag-aaral ay tinutugunan na halimbawa sa pagbibigay sa child development centers mula doon hanggang sa mga high schools, elementary, high school, college, gano'n. Yun po, ang na-appreciate po natin ay tutok na tutok po si Pangulo at ang kanyang team sa edukasyon natin. Nung sinabi niya po sa SONA na rurok ng kanyang administrasyon ang edukasyon in terms of priority, ay ramdam po natin yon. Kagaya po ng sinabi niyo kanina na from child development centers pa lang, bago pa sila tumapak sa formal education system ng DepEd, pinupondohan na natin yan dun sa mga malalayong barangay until mag-college sila dahil meron tayong presidential merit scholarship kung saan hindi na magiging balakid ang kawalan ng pera para makapag-college. And then everything in between, dahil nga tinaasan ng ating budget na 4% na siya ngayon ng GDP, ang lagi pong nasa isip ni Pangulo ay lahat ay lagyan ng pondo para mapatupad yung ating mga programa ng maayos. At isa rin sa nakakatuwang programa, syempre, yung pagbibigay ng scholarship sa mga... Ngayon, meron siyang bago yung sa bawat bayan makikinabang, bawat barangay ay merong tig-5 yata na scholar, which is tig to 20,000 pesos. Yes po. So, nakakatuwa na pinagtutuunan ng pansin talaga yung ating mga kabataan. Yes po. May malasakit po ang ating Pangulo para sa ating, hindi lang po para sa mga mag-aaral, no, pero para na rin po sa ating mga guro. Dahil yun nga yung balita, Sir Eric, no, nung mapupunan na rin ng yung mga let passers natin, pwede na marami ng pwede na silang mag-apply. Hindi na, alam ko mas madadagdagan pa yan, syempre dahil sa pagtulong din po ng EDCOM, no, tama? Yes po. Bali po, nabanggit nyo nga po na malaki yung nagiging tulong sa ating mga teachers. Isa po sa mga priority program ni Pangulo ay yung Expanded Career Progression, kung saan sinabi niya sa SONA, wala nang Teacher 1 ang magre-retire. Kailangan ma-promote within their career. Kaya po, all throughout the country, nagpupunta po siya para mag-witness sa oath-taking ng ating mga bagong promote na teachers. At kitang-kita nyo doon yung tuwa, yung saya na na-recognize na yung kanilang long efforts. Minsan may mga teacher 1 na magiging teacher 3 na
after 30 years, after 34 years, and the President is right there witnessing kung gaano sila kasaya, kung gaano sila Ayun nga po, ka-thankful. nakikita natin sa monitor si PBBM kasama ang mga estudyante. Yes po. Kasama ang mga guro. Director Jake, sa ngayon po, no, sa kumbaga yung digitalisasyon ngayon, alam naman natin nag-evolve na yung mundo. So paano po natitiyak ng DepEd na yung mga kumbaga yung mga tinuturo po natin ay mas naayon po kung nasaan po tayong panahon? Ayun, ang paniniwala ni Sec Sunny dyan ay dapat hindi mahulog sa digital divide yung ating mga mag-aaral. Kailangan yung pag-embrace natin dun sa digitalization ay holistic at nakapaloob sa isang framework na hindi din naman siya naaabuso at hindi naman tayo masyadong dependent. In fact, yun nga, tuloy-tuloy yung ating DepEd computerization program sa pagpaprovide ng laptops at ng computer carts sa schools. We-welcome din natin yung mga LGUs na nagdo-donate na nagbibigay ng mga tablets at mga laptops sa ating schools. Pero ang isa sa tinitigan natin ngayon, Pao and Eric, ay yung AI, no? Yung emergence of AI. At kami po sa DepEd, ang una naming naisip dito ay hindi naman siguro dapat siyang ipagtabuyan kasi doon papunta ang ating the times are going that way po. Pero ang kailangan siguro natin pag-isipan ay yung framework. Paano ba natin siya mai-integrate responsibly and holistically into the education system. Random question lang. Sa loob po ba ng yung mga bata, syempre lahat may cellphone na. So allowed po ba sila lahat na gumamit habang nasa loob ng school or nakadepende po sa teachers? For education purposes, pwede po tayong gumamit ng mga devices kagaya ng tablets or ng laptops. Pero po, si teacher po ay nakaantabay for any use na hindi pang edukasyon. Yan po ay polisiya ng DepEd. Last po, baka meron po kayong gustong i-shoutout o baka nakalimutan po para po. Maraming salamat po kasi pinagbigyan nyo pa yung mga additional questions. Of course, sir. Siguro ang shoutout ko lang ay yung ating mga guro at mga magulang na patuloy talaga sa pag-ensure na yung mga mag-aaral natin ay handang-handa sa June 8. Malaki po ang pasasalamat namin sa DepEd, ni Sec Sunny, ni Pangulong Bongbong na nandyan kayo parate every school year. Hindi po kayo nagsasawa. Sec Sunny at syempre Director Jake, maraming salamat po at sa pagpapaunlak po ninyo kahit po alam busy po talaga kayo. Ako gusto ko din magpasalamat, Dear Jake, no, kasi syempre ako mismo nag-invite sa iyo, sir. Alam kong super busy po talaga ng DepEd na magpapasukan na maulan pa. Nandito po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo tsaka po sa pagbabahagi po ng layunin ng Oplan Balik Eskwela tsaka pati na rin po yung mga iba pa pong inisyatiba ng DepEd po sa pangunguna po ni Secretary Sunny Andara. At shoutout po ulit kay Asek Diana. Yes. Hi Asek. Good afternoon. Thank you so much, Pao and Eric. Happy to be here po. DepEd will always be your partner po. Muli, maraming salamat po. Department of Education Public Affairs Service Director John Kevin Rivera. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po ko sa mga nakinig po dyan. Hindi pa kayo nagpapasukan pero marami na po kayo natutunan sa aming pong mga tinalakay po at mga bagong kaalaman dito po sa aming programa. Ayun, samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Antabayan na po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to.